po natin ay alas 9, bukas alas 7, kung ano po yung natira, isasako po natin. At hayaan po natin walang laman yung kainan ng baka mula alas 7, alas 8 hanggang alas 9. Yun po yung sagot natin doon sa aggression na ginagawa ng mga puti. Dahil wala rin po tayong kiluhan, yun na po yung gagawin natin. Huwag natin pakainin ng 2 oras araw-araw yung ating mga baka. Tanggalan natin ang pagkain. Unang-una po, magiging fresh po yung kainan natin. Hindi po magkakaroon ng laraw doon dahil wala na po moisture. Pagka alas 9 po, ilalagay natin yung bagong pagkain, kunti pa lang, itatapin po natin yung leftover kahapon. Para ma-ensure po natin na nakain pa rin po yung lumang sobra kahapon. Pero, dahil po doon sa 2 oras na hindi kayo nagpakain, excited pa rin yung bakang kumain pagdating ng alas 9. Kaysa po hinahayaan natin na nandiyan dyan, nabubulok na po yung ilalim ng ating labangan, eventually nawawala na po yung gana kumain ng baka kasi bumabaho na po yung pagkain doon sa ating labangan. Back behavior, pag nagpakain po tayo at lahat po ng baka ay sumunggab sa kainan, gutom po yan kahapon. Pag nagpakain po tayo at wala pong interesadong kumain, nasobrahan po ang pakain kahapon. Breathing, titingnan po natin na walang naglalaway, walang nagpapanting. Sa mga Brahman breeders, hindi po natin problema ito. Napakasimple, wala pong maintenance ang Brahman. Okay na po yan kahit po alas 12 ng tanghali. Wala pong problema ang Brahman. Manual condition, yung basa 1, yung super tuyo 5, gusto natin sa gitna. 3, parang bibingka na mayroong dimple. Yan po yung titingnan natin. Cud chewing, pag wala pong ginagawa yung ating baka, dapat po nagnangat-ngat. Pag nagpapahinga, dapat po nagnangat-ngat. Yan po ang indication na healthy ang ating baka. Water status, 24 hours, linisin natin 3 times a day, every 3 days kung masipag po tayo. At lagyan po natin ng float system para wag po natin iasa yung availability ng tubig sa ating tao. Kasi kung hose-hose po natin yan, pwede pong ma-overflow. Pwede naman po hindi mabalikan. Wala pong mainom yung ating mga baka. 350 pesos lang po yung float sa hardware. Bumili po kayo, maraming float system na pwedeng gamitin dyan. Ang gagawin nyo lang po, kung half drum po kayo, siguraduhin nyo lang natakpan yung side ng float kasi i-dribble po ng baka yun, masisira. And pen condition, tae. Mahalaga po sa kulungan, meron naman po akong presentation mamaya, kailangan po yung slope mula sa kainan ay at least meron kang 2 degrees pababa. Pag wala ka pong atid, pag ihi ng baka mo ngayon, maya-maya tuyo na. So walang baho ang iyong farm. Pag tumain siya ng parang bibigka na may dimple, within 2 days tuyo na. So wala pong napupunta sa effluent pan. 3 days, hina-harvest mo na yung manure mo, dadalhin mo na sa taniman. Wala pong baho ang farm. Nung pumunta po sa bakahan namin yung mga tao noong sa Jensen noong 16, nagulat po sila walang lakaw. Kasi wala pong breeding site. Hindi po kami nagpapaligo ng baka, so wala pong tubig ang aming kulungan. Ako po, personally, hindi po ako fan ng pagpapaligo ng baka. Katulad din po yan na hindi ako fan ng pagpapagawa ng bahay ng baka at hindi rin po ako fan ng pagpapailaw ng bahay ng baka. Kasi wala pong bakang pinanganak na nililigo. Yun po yung mga practical na tatandaan po natin na pinauso lang po yan ng mga Filipino. Sa US, nililigo po yung baka nila pag mayroon pong show. Sinashampo pa nga eh. Pero yung mga baka po na pinapakatay sa feedlot, hindi po nililigo yan. Yan po sadya ang kanilang buhay. Sa ranso, wala namang swimming pool. Hindi naman po kalabaw yan na kailangan po niyang maglangoy-langoy. Wala pong problema ang baka po natin. So yung quality check and inventory, pag nagtatanggap po kayo ng feeds, of course, kailangan nyo amuyin. Tingnan nyo po yung texture, baka mamaya yung inyong pong compramil ay mayroon na pong amag-amag, sobrang basa, maraming nasisira, at saka kung hindi man natin kayang gawin yung ginagawa ng mga Australiano na pag umorder ng feeds is 1 year ahead, sana sa silage natin 1 month ahead po tayo. Sa compramil natin at saka rice bran, pagdating po ng 7 days stock level, kailangan naka-order na po kayo. Madelay po ng 4 na araw, 3 days bago maubos, dumating na po yung sunod na delivery.
Hindi po yung kailan na po kayo o-order pag naubos na po yung inyong pagkain. Mahalaga po yan kasi yan po ang sikreto ng maayos na system para po consistent ang ating feeding. At kung hindi maiwasan na magbabago kayo ng pagkain, yung 10 araw na transition, i-practice po ninyo. Uniform feed mixing and feeding routine. So, i-mix po ang raw feeds at concentrate as evenly as possible. Include mineral in the total mix. Kami po yan. Nasa sa inyo po kung gusto niyo pong iibahin yung lake ninyo, wala pong problema. Pero kami po, lahat po ay inahalo namin sa pagkain para po maiwasan ang selective feeding and sorting. At saka hanggang maaari po, pag alas 9 po ang unang pakain natin araw-araw, alas 9 po natin ilagay. Kung gusto niyo pong maglagay ng 3 times a day, wala pong problema. Kami po, hanggang maaari, isang beses lang po kami maglagay. Maglagay kami sa alas 9, balikan namin ng alas 12, kalay-kayin lang po namin. Alas 3, kakalay-kayin po uli namin. Bago umuwi ng alas 5, kalay-kayin lang po namin. Kasi po, sa pag-aalaga ng baka, sabi ko nga sa inyo sa Australia, and every 1,000 head, kasama po tao sa opisina, isang tao lang po ang katapat. So pag may 30,000 head wagyu po kami, 30 lang po yung trabahante, kasama po manager. 2 lang po nagpapakain, 1 po naglo-load, mayroon pong 3 cow girl araw-araw. Yun lang po yung pinapaikot namin dahil ang trabaho pa namin doon, 10 araw na trabaho, 4 na araw na pahinga. Kasama po sa 30, pati yung reliever po namin. Sa Pilipinas, kailangan po, madisiplina po tayo na dapat in every 100 heads, isang tao po ang magiging labor po natin. Otherwise, magiging charitable institution po ang inyong cattle farming. Okay? Intake monitoring using bank behavior and bank score. So again, maintain lang po tayo ng 22 hours na feed, 2 oras na walang laman, huwag po natin baliktarin. Baka mamaya, 2 oras may laman, 22 hours wala. Tapos sisisihin niyo ako, di po tumubo ng 1.5 yung baka ninyo. Okay? At observe po tayo ng bank score daily. Tingnan niyo po kung may interest po bang lumapit yung mga baka o pag marami, kahit may pagkain ayaw nila o kaya sobrang aggressive nila. Gusto po natin 40 to 60% ang may interest kumain. At i-identify po natin yung mga baka na laging nasa likod. Infrastructure support, intake, stability. So, provide shed. Pwede naman po, hindi tayo mag-atip. Kung talagang ayaw niyo na mainitan yung inyong mga baka, pwede po kayo gumamit ng sheet cloth. Yan parang ginagamit po sa mga garden. Kasi ang kagandahan po nun, yung ammonia po ng inyong baka nakakasingaw ka agad. Hindi po natatrap doon sa atip. Kaya kita yung kilabos na yun, mayroon po silang labasan ng ammonia doon sa taas. Protect feed from the rain. Hindi po niya sinabi na protect cattle from the rain. Protect feed from the rain. Ensure clean water. Provide enough bank space. 0.6 meters per head po yung allowance na bank space po sa bawat baka. And then, sa sick cattle plant po natin, kailangan po mag-detect tayo early. So araw-araw po kailangan natin maglakad. Sa paglalakad po paghahanap po ng may sakit na baka, huwag nyo pong hanapin yung may sakit na baka kung nasa loob na pa kayo ng pen. Napakatalino po nila. Pag alam nila na ikaw yung papasok doon at pag may nakita kang may sakit, ilalabas mo, malayo ka pa lang, kaya na si Arnel papasok na. Yung baka na may sakit, bigla po, wala akong sakit. Kasi ayaw mong lumabas, hindi ko alam saan ako dadalhin. Totoo po yan. Ganyan po kay-smart ang baka. Kaya kailangan po mag-detect po kayo na may sakit, malayo pa lang, obserbahan nyo na kung alin doon yung baka na nakatak-up ang kanyang question mark yung kanyang likod, at kung alin baka ang hindi kumakain. Malayo pa lang obserbahan nyo. Kasi by the time na nasa harapan nyo po siya, hindi na po ninyo makikita kung sino yung baka na may sakit. Ihiwalay ng maaga, gamutin ng maayos, basahin po yung label, at saka i-record po ninyo. I-record po ninyo kung anong ginamit na gamot, kung ilang ml ang ginamit po ninyo. At ito po ang isang malaking problema po natin sa Pilipinas. Nagkasakit yung ating baka, ginamot natin ng antibiotics, hindi tayo nagpaalam sa veterinaryo. Nung hindi nagagaling, bininta sa palengke. Mamalo.
sino ang nagkakaroon ng antibiotic resistance? Tayong mga taong kumain ng ginamot ng antibiotics na hindi natin in-observe. Sa Australia po, bago po kayo mag-shipment, kailangan ipipinauti po kayo ng sobrang laki. Pag mayroon pong ginamot na hindi pa po natapos ang withholding period, ay sinip po sa slaughterhouse. So yung manure and waste management, kami po every 3 days nag-i-script po kami. Nakita nyo, simentado po yan. At mabuti po, may apprentice po kami galing sa University of Southern Mindanao. Masipag po sila maglinis, kaya halos araw-araw pag walang ginagawa ay nag-i-script po sila. Pag wala pong basang kain, wala pong breathing area ang langaw. So hindi po kami nag-i-spray, walang amoy. Yung aming manure, si Isek ngayon may bagong plano, pero kami pag may manure kami, didiretso na po namin nilalagay sa gitna ng aming mga tanim. Siguraduhin lang na hindi mag-touch doon sa puno kung ano man yung tayo ninyo. So yan po, i-return po yung moisture. So ito po yung 20 head production model po natin. Kung mayroon po kayong 1 hektarya, pwede po kayong mag-alaga ng 20 ulong baka dahil kung marunong po kayong magtanim ng mais, pwede po kayong umani ng 40,000 kilos every cycle, which is around 75 to 80 days. Kasama ang plant preparation, 100 days. Kaya niyo pong umani ng 3 beses sa isang taon pag maayos po ang inyong irrigation. At yung 40 tons po na yan, dahil 20 kilos po ang kain ng inyong baka kada ulo, ay kaya pong buhayin ang 20 ulo na baka full year round. So ito po yung kulungan sa Great Ark Farm. Yan po ay para po sa 20 ulong baka. 9x12, nasa libro po ninyo. By the way, dahil nasa nagkabiglaan, baka mayroon po sa inyo ang hindi mabigyan ng libro. Patawarin niyo po kami pero ipapamail ko po sa inyo. Kung talagang ayaw niyo pong tanggapin, mag-extend po ako, hindi po ako uwi ng Australia, ihatid ko po sa bahay ninyo. Kasi 140 lang ang nadala namin. Okay? But anyway, importante po yung tubigan dapat may guard. Kasi yung tubigan, ito pong side na yan, importante po may guard dahil pag umiinom po yung baka, meron pong luko-luko sa likod at biglang susuwag po yung masyat. At pag nasyat po yan, lalo na sa gabi, pagbalik niyo bukas, wala nang buhay. Wala nang hanap buhay. Yung kulungan po namin sa Pulong-Ulok, luma po yun, 1994, ganyan na po. Pero may mga binago po kami. Sa paggawa po ng kulungan, 3 railing sa likod, sa gilid, okay na po yan. 2 po sa harapan, head guard. Tapos yung sheet po ng kainan. Importante po yan. Na kahit isang beses nyo lang ilagay ang pagkain, pwede nyo nang iwanan at babalik po kayo kinabukasan. Water po yung pangalawa po sa ibabaw ng head guard is linya na po ng tubig yan. Okay? At kailangan po may groove. Ang inyong kulungan dapat may groove. Para pag tumaba na po inyong baka at maulan-ulan, hindi po sila nabibisaklat. Ang recommendation po namin na groove ay 10 by 10 at saka gagamit po kayo ng 10 mm na corrugated bar. Yun po yung ipapalo nyo para bumaon at tatanggalin nyo para maiwan po yung kanyang bakat. Enough na po yan na hindi po maslide ang ating mga baka. Yung inclination po niya na 3% mahalaga po yun. Para yung ihi, yung tai ay kusa pong, giveaway na po yan. Kusa pong mahuhulog. Naku, grabe, ang daming padala ng ano. Ang daming padala ang si Doc Ayong sa atin. Kung gusto nyo pong maging 40 yung baka ninyo, pwede nyo pong pagtapatin. Tapos sa gitna po niya, lagyan din po nyo ng parang kanal, yun po yung bakali ninyo. Nasa libro din po natin, makikita po ninyo kung ano po yung design pag gusto niya na pong palakihin. Tapos, meron din po tayong plano dyan. Pag gusto niyo na pong gumawa, ang request lang po namin, ibibigay po namin sa inyo yung blueprint na PDF kasi maliit po yung sa libro. Pero wag mo naman itong ibenta. Baka mamaya, ginagawa niyong negosyo yung plano namin, tapos kawawa naman yung engineer namin na nagsulat. Okay? So, mayroon po yan sa libro natin. Ito po yung, bago po ginira ni Trump ang Iran, ito po yung computation namin sa pagbuo po ng silage. Pasensya na po kayo, akala ko kasi wala si Secretary Manny Piñol, kaya mais po yung ginamit ko. Diyan po pala siya, sorghum po sibos. Hindi kasi ako marunong mag-compute ng sorghum kasi mayroong second plant, second raton, third raton.
Masyado pong mura, hindi po challenging. Ito mas mahal. Mas mahal. Okay? Masyado pong mura mag-produce ng sorghum silage. Yan po yung kanyang gastusin, land preparation, seed planting, yan po yung presyon ng fertilizer bago po nagkagera. At ayoko pong mag-compute, sigurado talo po ang cattle feeding ngayon. Kasi hindi po nagbabago yung presyo ng baka, pero nagbabago po yung presyo ng abono, presyo ng seeds. So yan po yung expenses niya, at kasama po yung chopping, makita niyo po na halos nasa 80,000 pesos po kasama na po yung allowance to produce a 40,000 kilos of silage, which is around 2 pesos. Ngayon sa computation ko po, binita ko po sa sarili ko ng 3 pesos yung silage para mayroon na po akong secure na 120,000 nakita doon sa 1 hectare na lupa ko. Pang-remit ko po sa misis ko yun, sa kanya po yun. Bibenta ko sa sarili ko, tapos yung baka naman po, ito po yung computation ko bago po nagkagera. Pwede kang bumili, nilagay ko lang po sa 200 para madali lang. Total, tabla-tabla naman eh. Pwede kang bumili ng 350 kilos na baka sa pagkikasyo. Kung pantay po yung bili nyo sa inyong patining at saka benta nyo po sa inyong finished cattle, ayan po yung kanyang kitaan. Pag nakacycle po kayo, ang intake po niya is 20 kilos po na corn silage. Yan po yung rice bran Copra Mail. Ipapakita ko po yung formulation na yan sa inyong liter. Gagastos po tayo ng 147.88 per head per day. At sa loob po ng 3 cycle po, kikita po tayo ng, isang cycle lang po yan, yung 600,000, kikita po tayo ng 600,000 na gross, at ibabawas po yung labor, utilities, at saka pagkain, mayroon pong matitira na 204,000 bawat cycle. So nasa 10,000 po yung kitaan natin bawat baka. At kung makakatatlong cycle po tayo sa isang taon, ay kikita po tayo ng around 34% po sa ating pagbabaka. Okay, daily routine creates result. Feed ready, daily, water never fails, observation, routine builds performance, and consistency beats guesswork. So ang record po na kailangan natin, purchase record, entry weights, anong kinain, anong ginamot, gaano kabilis ang paglaki. So pag may timbang po yung baka natin on day 1, tapos may timbang po yung baka natin sa day 100, ibabawas lang po natin from exit weight minus entry weight divided by the number of days. Yan po yung tinatawag natin average DDK. So profit comes from managed gain, correct feeder selection, kailangan papasok sa katawan ng baka yung kanyang kinain, tamang ration structure, roughage, fiber, protein, energy, minerals, tubig. Yan po yung kailangan natin. Reduce feed waste at saka timely marketing. So, close out po natin. Kailangan timbangin natin ang labas, i-review natin ang performance, review natin yung feed efficiency natin. Pag nag-tuition na po tayo, improve na po natin yung next batch, dahan-dahan pa natin palaguin. Again, system first. Una po lagi ang sistema. Lahat po na gagawin po natin, ang pinaka-fondasyon po ay sistema. Pag wala po tayong sistema, lahat po yan ay masisira po ang kamada. So system first before expansion. Marami pong salamat. Sana lang po natin ang topic ko. Ration, yung sample naman po ng ration formulation. Dok, itudo ko na to. Itudo ko na to. 15 minutes. 15 minutes.